Mga kapatid, ang isang tao in general, lalo higit ang mga mananampalataya, ay nakakaranas ng iba't ibang suliranin sa buhay. Tama po? So, hindi tayo na-spare on trials, burdens, sabi nga kanya, temptation, or discipline. Diba? Lahat tayo ay nakakaranas ng iba't ibang klaseng sitwasyon sa buhay na hindi natin gusto. Maaaring nasa isang sitwasyon tayo na minsan sinasabi natin, Lord, ba't naman ako? Diba? O kaya naman minsan nasa sitwasyon tayo kung saan hindi natin maunawaan bakit tayo nasa ganung sitwasyon at minsan naman sinisisi natin ang Diyos. Lord, hindi mo ba ako mahal? Bakit ako nalilito sa sitwasyon ito? Alam niyo po mga kapatid, marami sa ating mga Kristiyano hindi na unawaan, marahil ay nalilito between disiplina ng Diyos at pagsubok ng Diyos. Dahil magkaiba po ang dalawang ito. Kung hindi po natin ito nauunawaan, ang mangyayari po ay hindi tama o hindi angkop ang ating magiging tugon. Amen po? Kung kaya sa umagang ito, hayaan natin mangusap sa atin ng Panginoon upang maunawaan natin ano ba dapat ang tugon ng isang anak ng Diyos kapag siya ay didisiplina ng Ama. Amen? Hinihiling ko po ang lahat na magsitayo at magbigay galang sa pagbasa ng kanyang salita na nasaad sa Hebrews chapter 12, verse 5 to 6. Sabi po dito, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat, dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tayo ba'y panandalian manalangin? Oh, hallelujah! Hallelujah! Aming Diyos na banal! 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 Ikaw ay Diyos na dakila at banal. Pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila, Ama. Salamat po aming Panginoon sa pagkakataong ito na muli namin maririnig ang iyong tinig. Muli namin maririnig ang iyong pag-ibig sa amin. Salamat po, Ama. Ama, ihanda mo nga po ang puso ng mga anak mo. Upang sa ganon hindi masayang ang iyong mga salita. Ama, ako po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Hindi ko po kayang tumayo kung hindi mo ako sasamahan. In my weakness, O Lord, you alone is my strength. Ikaw lang ang aking kalakasan. Use me, O Lord, for your glory alone. Allow me, Lord, to serve you. Allow me to serve you, O Lord. Sustain me, O Lord. Sustain me, O Lord. Pahigit ka. Sabayin ka. In Jesus' name, Amen. Amen. Sa verse na ito po, mga kapatid, malinaw natin nakikita na ang mensaheng ito ay nakalaan para sa mga anak niya. Amen? Sa 2 linggong nakaraan, dinala ng ating butihing Pastor Luis at pinaliwanag niya na tunay na ito ay nakalaan sa mga anak ng Diyos. Ang disiplina ng Diyos ay nakadisenyo sa mga tunay niyang anak. Amen? Paano nga ba tayo magiging anak ng Diyos? Napaliwanag na rin po ito ng mga nakaraang linggo
mundo, di ba? Paano tayo magiging anak ng Diyos? Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo. Di ba? Sabi nga sa Galatians 3:26, sabi, dahil sa pananalig kay Kristo, kayong lahat ay naging anak ng Diyos. Amen? So in Christ Jesus, you are all children of God. Amen? Ganon din po sa John 1:12, sabi dyan, lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay may karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen? Tumanggap at sumampalataya na ba kayo sa Panginoong Jesus? Amen. Therefore, we are children of God. Amen? At dahil tayo mga anak ng Diyos, napapailalim tayo sa Kanyang disiplina. Amen? Sa isang tahanan, diba, sa isang bahay, pag umuwi kayo sa mga bahay nyo, kung kayo umuwi sa bahay ng inyong magulang, may standard rule doon. Hindi man sabihin ng magulang natin sa atin, o hindi man natin sabihin sa ating mga anak, may standard rule doon, which is respect and obey your parents. Kasi sila yung nakatira doon eh. Sila ang may-ari noon. So that is a standard rule. Diba? Sa Biblia po, sa Lumang Tipan, napakaraming utos. 612 kasama ang 10 commandments. Diba? Go siya na. Kill, go siya na. Go siya. Napakadaming utos. That is the discipline God has given to them. And in the New Testament, nung tinanong si Jesus sa Matthew 27, verse 27, at Matthew 22, verse 27 to 30, tinanong siya, ano ang pinakamahalagang utos? Ang sagot niya, mahalin mo ang Diyos with all your heart, with all your soul, and with all your understanding. And love others as you love yourself. Dalawa lang po ang standard rule o utos ng Diyos sa atin na kanyang mga anak. Mahalin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ang mahalin ang kapwa, tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang tanong, magagawa ba natin ito? Mami. Minsan, sometimes, mungkin, unos-unos, diba? Because we are not because we are justified by God's love and blood, but we are still in the process of sanctification. Lumalakad pa tayo sa patuloy na kabanalan ng Diyos. Amen? Kaya nga tayo po ay nasa sa ilalim ng disiplina ng Diyos. Ibig sabihin, pagka meron tayong maling daan, itutuwid tayo ng Diyos. Diba? Sabi nga po sa verse 1 and 2 ng Hebrew 12, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, since we are surrounded by such a huge crowd of witness to the light of faith. Ay, nakapulagdaan pala tayo. Maraming nakapaligid na nakatingin sa atin bilang mga anak ng Diyos. Anong klaseng pamumuhay ang ating na ipakikita? Diba? Anong klaseng Kristiyano tayo sa kanila? Huge crowd of witness to the light of faith. Kaya nga sabi ng Diyos, talikuran natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. Pumipigil saan? Yan. Mabasahin po namin sa Tagalog.